Welcome to the AVP of my life. I'm Mark Lester Jimenez. I'm the live-in partner of Sheila Villasica, and I'm the father of Aisha Kaylee Jimenez. Isa rin akong powerlifter na gusto ko yung sport na to kasi maganda siya metaphor sa buhay na in order for us to get stronger, we need to overcome challenges. So, yun yung nature talaga ng sport na to. And sa katunayan, dahil sa sobrang gusto ko yung sport na to, nagko-coach din ako for powerlifting, and I was a successful one. This is our team. Nanalo kami ng Open Team Champion noong 2020. Isa to sa mga proudest moment ko sa powerlifting coach. And then, bilang isang empleyado, masasabi ko rin na successful ako. Isa akong virtual assistant. Nag-start ako sa pagiging virtual assistant noong 2014. And then, napunta ako sa quality audit department, and then naging assistant team lead. Pero may isa akong big challenge na encounter recently, which is yung paglala ng glaucoma ko. Yung glaucoma is a disease that damages the eye nerves. So, which leads to blindness. So, congenital defect yung akin, so talaga it's bound to happen. Tapos, yung nangyayari ngayon doon sa right eye ko, tawag dyan lazy eye, hindi na siya makafocus dahil bulag na siya. And then eventually, my left eye will follow suit. Ganun din yung mangyayari sa kanya. So, ito yung picture ko noong 2014. Kung napapansin nyo, iba na yung itsura ng right eye ko versus sa left. While growing up, hindi naman siya ganyan. Pero yun nga, malala na siya. So, during this time, nadadown na ako kasi I always aspired to be an image of strength sa mga tao sa paligid ko. Kaya nga nagpamuscle ako, and I actually trained for strength. Kaya nga nagbubuhat ako ng mga 400 pounds, 500 pounds na yan. Kasi gusto kong mag-symbolize ng lakas. I want people to perceive me as strong kasi message ko rin yung sa sarili ko na mukha ako malakas, so malakas ka. Kasi alam kong gaano ka-challenging ang buhay eh. Pero after nung challenge na yun, na-down na ako, pinabayaan ko na yung sarili ko. So, ang existence ko, ang iniisip ko, ang purpose ko na sa mundo is yung i-fulfill yung pangarap ng mga ibang tao. I-fulfill yung mga pangarap ng mga athletes ko. So, sa case na to, nag-champion sila, may mga records, nakapag-represent na ng country sa international competitions, habang ako, ganyan, kain na lang ng kain, wala nang paki sa sarili. Actually, intentional yan, kasi gusto kong atakin sa puso. Ganun na yung mindset ko nun. Gusto kong tumaba para kung atakin man ako sa puso indirectly, di ba? Pero something good happened again this year. Earlier this year, nakanood ako ng podcast episode ni Jocko Willink, ni Andrew Huberman, and ni David Goggins. Sa kanila ko nakuha yung concept ng deliberate discomfort, like putting yourself in challenging situations para mag-grow ka. And yung isa ring concept na nagustuhan ko is yung if you want change to happen sa buhay mo, you have to take action. So after that episode, chinat ko yung kaibigan kong visually impaired din, and na-introduce niya ako sa CVAP. And nag-go ako dun sa training sa CVAP dahil it's outside my comfort zone. Sanay ako na assertive yung bosses ko, command yung nature ng delivery ng mga sinasabi ko dahil coach ako eh. And nasa posisyon ako ng pag-correct. Pero sa sitwasyon na to, ako yung trainee. Ako yung magko-comply. Ako yung dapat maging courteous. So it's a good challenge for me dahil nag-grow ako. And at the same time, nilagay ko yung sarili ko sa challenge na gusto kong pumayat ulit. Mahirap eh. Mahirap siya gawin eh. So gusto kong pumayat ulit. So nag-run ako ng 11-week diet plan, and now I'm back to 82 kgs from 93 kgs 11 weeks ago. So malaking bagay ito sa akin kasi any win is important for me para maramdaman ko na may nangyayari pa sa buhay ko. Pero actually, hindi na kailangan nun eh. Kasi na-realize ko na yung totoong meaning ng buhay ko is yung mapaglingkuran ko yung pamilya ko. Yung mapaglingkuran ko yung anak ko. Dahil responsibilidad ko sila. So, yun. Kumbaga, kung tatapusin ko yung buhay ko, then that means tinakbuhan ko sila. Kung mag-quit ako, then that means duwag ako, and hindi ko kaya paglaban yung pamilya, lalo na yung anak ko.